Pagdating sa mga gusto nating paniwalaan, lagi na po gusto natin may pruweba, lagi na gusto natin may patunay na dapat ganito, dapat ganon para ako'y maniwala. Pagdating po sa ating mga pananampalataya, gusto natin makita natin ang patunay ng pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Na gusto natin makita natin agad ang sagot sa ating mga katanungan. Na gusto natin matugunan agad ang ating mga panalangin. Dahil gusto nating patunayan, may Diyos na magbibigay ng lahat ng ito. Gusto po natin patunayan at hindi yung nararamdaman lamang natin. Ano po ba talaga para sa atin ang faith o pananampalataya? Para sa inyo po, ano ang faith o pananampalataya? Kapag ba meron tayong faith, ibig sabihin kaya na nating matarok kung ano ang kalooban ng Diyos at kaya na nating sundin o tumalima sa gusto niya para sa atin? Faith is much more than adherence to a right set of do's and don'ts, or sitting in just the right pews in the right church on one Sunday morning. Ang faith po, o ang tunay na faith, o ang authentic faith o pananampalataya, is that we are longing for something more than this world has to offer, and then being a conduit to bring that something more in this world. Paano po ba? Ano po ba yung something more na yon na gusto nating dalhin dito sa ating mundo? Ang authentic faith po ay yung meron sa kalooban natin, na nais nating ipahayag na meron pang mas higit, mas mataas, mas dakila sa mga bagay na kayang ipagkaloob ng mga bagay sa ating paligid na nakikita ng ating mga mata. At ano po ito? Walang iba kundi yung ating spiritual beings, yung ating mga pananampalatayang spiritual, yung ating mga pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Yan po, may kaugnayan pa rin sa pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa dakilang lumikha. Isang katotohanan, mga kapatid, na malimit nakakalimutan natin ang pag-aalaga. Malimit nakakalimutan natin ang pagpapayabong, ang pagpapalawak ng ating mga pananampalataya o yung spiritual na aspeto ng ating mga buhay. Kapag tayo ay may sakit, hindi tayo nagdadalawang isip, punta agad tayo sa doktor para magpa-check up. Kapag magpapatayo ng bahay, hindi natin alam kung anong designs ang gusto natin, punta agad tayo sa arkitekto o kukontrata ng isang engineer. Kung mahina sa school ang ating mga anak, kuha agad ng tutor para siya ay matuto. Kung medyo kailangan nating magpaganda, bili agad tayo ng beauty products. Kung kailangan ng puhunan, punta sa bangko para mag-loan. Kung kailangan ng trabaho, silip agad sa mga classified ads o sa mga wanted na nakadisplay sa paligid. Kung mahina ang katawan, iinom agad tayo ng mga vitamins. Pero sa mga panahon na we are spiritually weak, yung mga panahon na nahihirapan tayo sa ating mga buhay dahil hindi natin alam kung ano ang gagawin sa mga pagsubok na ating nararanasan, yung mga panahon na nalilito tayo kung alin ba ang tama o mali, yung mga panahon na tayo'y tila nasa kadiliman, saan po ba tayo dumidiretso? Sa kaibigan? Sa kapitbahay? Sa kaklase? Sa kamag-anak? Sa alak? Sa bisyo? O kaya naman nananatili tayo sa pag-iisa dahil pakiramdam natin wala namang maitutulong ang ibang tao sa ating mga pinagdaraanan. Lahat po nilalapitan natin, lahat pinupuntahan natin, pero ang Diyos, nauuna ba natin siyang isipin? Nauuna ba natin siyang sangguniin? Kung oo, mabuti po,
because we are holding to our faith. Pero kung hindi po ang ating sagot, mga kapatid, malaki ang ating problema. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Mula po sa unang Korinto chapter 1 verse 18, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan, ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Katulad din po ng paniniwala natin sa hangin. Hindi naman natin ito nakikita, pero ito'y ating nararamdaman. Humahaplos sa ating mga balat, gumugulo sa ating mga buhok kapag tayo ay nasa sa labas, at nakikita natin ang pag-ibo ng mga bagay sa paligid na dulot ng pagdaan ng hangin. Kung nararamdaman po natin ang mapagligtas na pag-ibig ng ating Diyos sa ating mga buhay, oras na po para bigyan natin ng buhay ang ating mga pananampalataya. It is time for us to put actions to our faith. Dahil mula sa Santiago, walang saysay ang pananampalataya kung wala naman tayong ginagawa. Patay ang ating mga pananampalataya kung wala naman tayong ginagawa. Kung hindi natin ito gagawing sandigan, ang pananampalatayang meron tayo, gawin nating sandigan. Gawin nating batayan upang mamuhay tayo ayon sa nais ng Diyos na ating pinananampalatayanan, na ating pinaniniwalaan, na ating pinananaligan na gawin natin. Gawin natin yung mga nais niya. At doon po, merong buhay ang ating pananampalataya. It is the activity of faith that gives its meaning. Faith's primary activity is knowing God. Kilalanin natin ang Diyos at matuto tayong magtiwala sa Kanya. Buong buo, walang labis, walang kulang. Yung buong buhay natin, yung buong puso natin, yung buong pag-asa natin, ibigay natin sa ating Panginoon. Yun yung tunay na pagtitiwala. Yun yung tunay na pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan nito, magiging madali ang lahat. Magiging madali para sa atin na tanggapin kung ano tayo ngayon. Magiging madali para sa atin na tanggapin kung bakit nangyayari ang mga bagay na hindi naman natin gusto o nagbibigay ng sakit ng kalooban. At magiging madali para sa atin na tanggapin ang ating kapwa, may mga kapansanan man siya, may mga kakulangan man siya. Magiging madali para sa atin na magpatawad dahil ito ang nais ng ating Panginoon. Sa ating mga pang-araw-araw na buhay, sa bawat bagay na ating ginagawa, doon po mahahayag ang ating mga pananampalataya. Ibigin natin ang ating kapwa katulad ng unconditional love na ipinadarama sa atin ng Panginoon. And we are blessed by that love. Kung magmamalasakit tayo at tutulong sa iba, hindi dahil meron tayong mapapakinabang o meron tayong makukuha sa kanila, kundi tutulong tayo dahil gusto natin sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, mahahayag ang kadakilaan ng ating Diyos. Then we are blessed and encouraged. Mga kapatid, maraming hamon sa ating mga buhay. Maraming hamon, maraming hadlang, maraming tukso, maraming balakid upang maipahayag natin ang ating pananampalataya ng buong buo. Pero marami rin tayong magagawa para masawata o mahadlangan ang mga hamon na ito, ang mga balakid na ito. Kailangan lamang naroon ang ating pananampalataya, naroon ang ating pananalig. Sa huli po, mula sa sulat ni Santiago, sa chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo.
ang inyong mga sarili. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay tumayo at sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya nakapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng Kanyang kapwa at ng sanglilikha upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. Dakila naming Ama, narito po't nasa inyo pong harapan ng aming mga handog. Nawa po ito po'y maging karapat-dapat at kasiyasiya para sa iyo. Nawa po ito ay magamit namin upang sa muling pagpapalawig ng iyong ministeryo dito sa lupa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nakatapos na naman po ang aming isang pananambahan. Ngunit, O Diyos, hindi dito natatapos ang aming paglilingkod sa iyo. Bagkos kami lalabas ng aming bahay-sambahan upang patuloy kang paglingkuran sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Tinatalaga namin, O Diyos, ang aming mga naging gawain ngayong gabi. Ang aming pag-awit, ang aming pananalangin, ang aming pagbasa ng banal na kasulatan, ang aming pakikinig sa iyong mensahe ngayong gabi. Lahat ng ito, O Diyos, aming itinatalaga sa iyo. At lalo na ang aming itinatalaga sa iyo, ang aming mga buhay, O aming Panginoon. Narito ngayon, O Diyos, ang iyong ibang mga anak, lumapit sa iyong harapan, tiklop-tuhod na nananalangin. Meron silang mga kahilingan na nais nilang sabihin para sa iyo. Ang iba, O Diyos, ay nagpapasalamat sa inyong paggabay sa araw-araw na buhay. Ang iba, O Diyos, ay nagpapasalamat dahil sumapit na naman ang kanilang kaarawan. Ang iba, O Diyos, sa anibersaryo ng kasal. Ang iba, O Diyos, sa amin ay lumapit dahil sila'y may karamdaman o ang kanilang mahal sa buhay ay may karamdaman. Iba't iba ang kanilang panalangin, O Diyos. Ngunit kami ay nananalig sa sinabi mo sa banal na kasulatan na hindi pa man namin tapos sabihin o usalin ang aming mga panalangin. Ito'y yun ang tutugunin kung ito'y ayon sa iyong kalooban, O aming Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mensahe mo ngayong gabi. Na kung hindi namin isasagawa o isasabuhay ang aming mga natutunan o ang iyong katuruan, ang dinadaya namin ay hindi ang ibang tao. Kung hindi, ang dinadaya namin ay ang aming mga sarili. Kaya patuloy, O Diyos, nagabayan kami sa aming mga gawain sa araw-araw, sa aming mga buhay sa araw-araw. Patuloy na pagpapala, patuloy na gabay ang aming hinihingi sa iyo. At ngayon, O Diyos, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, nawa ay gawad niyo sa amin ang iyong walang hanggang pag-ibig, ang iyong walang hanggang basbas at pagmamahal at pagpapala. Unang-una na sa mga anak mo, lumapit sa iyong harapan, tiklop-tuhod, nananalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang mukha niya sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang mukha niya sa inyo at kanyang tutupdin lahat-lahat ng inyong mga kahilingan sapagkat na mahal tayo ng ating Panginoon. At sa ating lahat, tanggapin natin ang pagpapala ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.